construction. Fully computerized. From field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, topographic, hydrographic, profile survey, precise leveling, cut plotting, digital mapping, titling services, consultancy, and specialized surveys like RTK, GNSS, and drone mapping. Bergonio Geomatics and Construction at 189 Riosa Street, Kinale, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0906-555-7566, or 0999-577-9577. Bergonio Geomatics and Construction by Kim Bergonio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. Borsal Nature Spring Resort. Enjoy swimming at the cool and rejuvenating clean spring water and enjoy the view of the majestic Mayon volcano, the fresh breeze flowing from the nearby forest with 2 large swimming pools and a kiddie pool filled with flowing fresh and clear water from the spring. Borsal Nature Spring Resort is powered by both solar energy and hydro energy. It has no brownout and has enough parking spaces to accommodate all types of vehicles. It has big cottages, gazebos and halls perfect for picnics, family outings, class reunions, wedding reception, and all kinds of parties. Overnight stays at air-conditioned rooms are available whole year round. Borsal Nature Spring Resort open to the public with an enhanced facilities 24 hours a day, 7 days a week. For reservations and inquiries, visit the Borsal Nature Spring Resort Facebook page or please contact at 0912-116-2696 or at 0997-954-9778. Ilabas na ang basura nyo, truck na hahakot na dito. Mga basurang naipon, lahat ng itatapon, ilabas ng mahakot ito. Sa bahay at opisina, sa ospital at eskwela, sa palengke, karinderya, mga hotel at kalsada, hinahakot ang basura. Sundin natin ang payo ni Mayor sa kalinisan at kaayusan. Hintayin ang truck ng basura, wag po tayong magtapon kung saan-saan. Iayos ang basura nyo na pwede pang pakinabangan. Basurang pinagkukunan ng kabuhayan ng magbobote, dyan at bakal. No segregation, no collection. Kung nanhanap mo mga gamit sa baking, food coloring, asin, mga flavoring, mga accessories for cake decorating, daing problema hanggang sa food catering. Polyware trading, kompleto na barato pa. Polyware trading, garantisado presyong pangmasa. Polyware trading, dai ka nang hahanapon pa. Polyware trading, kompleto na, barato pa. Polyware trading, kompleto na, barato pa. Polyware Trading, magkukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353. Ini ang Tabaco City's tindugon na radio station. One radio. 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 Perming tindugon sa impormasyon, asin, musika. Perming nakatutok para sa pagtaoning tultol na serbisyo. One radio. 91.3 News FM. Tindugo na! Tindugo na! Serbisyong tunay, kasiyahang walang kapantay. Ang kabos ng mga bagay nadadara sa Orola. Tamang desisyon sa lambang diskusyon. Dahil halong duda,
Legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana. Legal sana, kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan ba talay may taong malungkot umiiyak? Nagbabalik naman po kita dito sa radyo sa programang Legal Sana. Ang programa po na nagtatao king bagong kaaraman tungkol sa mga batas. Ganing ma-appreciate po sa tuyang mga oral doon na pagkabuhay po. So, ngunyan, it's nice to be back. Welcome back po, attorney. Kamusta po sa biyahe? Matanglayon. Matanglayon nanganaan kita sa sa travel. Kaya lang kayo po nito sa trabaho. Anyway po, syempre, bago kita magpuan kang sa tong programa, ang pasasalamat po sa gabos na nag-aantabay para sa lalong pagkusog kang sa tuyong programa. So, may nagcharat sa kuya kung hindi ako kang last week. Sabi ko, nasa malayong mundo. Wow! Nasa ibang panig ng mundo. Anyway po, salamat po kay Sir Romy Villante, kay Ma'am Osang Bores, asin man po ang kay Bata Perme na saro man na avid fan ni Percy Lapid. Tapos NBA fan po si Sir Loins Bernasal sa technical. So, ngunyan lang aldo po naman magkaiba girare kami kang sa ko yung ka-partner digdi sa programang Legal Sana. So, ako po pala si Attorney Randy Blanza, taga Malilipot. And ako man po si Attorney Joyce Amara Bosotros. Nagdakula man sa Malilipo. Pero niyan sa tabako. Yeah, nasa tabako na po ako. So, yan. Magayon ngunyan, magayon ngunyan Amara ang ang topic. Yes, very relatable para sa dakol na paradangog ta po. The topic was chosen because this is a requested topic. May mga nagcharat sa tuya, may mga nagre-request na kung pwede inyong i-discuss about sa kahayupan. Yeah. Animal Welfare and Protection Act. Ikaw, Joyce, nakaka-relate ka, Opo, nakaka-relate ako kasi dakulon po akong ataman na ayam buda ikos. Ang ayam ko sa harong nasa saro, duwa, mga 5 po. 5 buda, 2 ikos. Tapos, magastuson Iyo po. So, bali, gabos na income ko, napapaduman po sa mga ataman ko. Pambahog, pag Iyo naghilang ang ayam, mas magastos pa sa tao. Iyo. Di mo man mapabayaan. Kaya kabuo ko kaan? Wala ka pong ataman, sir. Para, gusto ko mag-ataman, orig, pwede lamang ipabakal. Magkakitaan. Anyway po, sa tuya kaya digdi sa Pilipinas, saro yan sa garo kang mga Pilipino baga, saro sa culture kang Pilipino, we are animal lovers, diba? Alos, so mga dakulong kitang kamigbid, actually sa family may mahiligon man na si hermano, so tugang kong maestro, garo na kay to aki ang si Luna. Yan na kaya siguro sa mga mambatas ta, it make nagkaigwa man siguro sindaki garo, nahiling man hindi ining consensus na ining ang sa tuya kayang mga hayop po niyan, they are already treated as part of the family, di ba? Tama po. Kasi po, according sa studies na ang mga animals like po kang mga ayam, igwa po din sinang intelligence of a 2-year-old child. Kaya garo man sana siya aki kang mga amo ninda. Kaya baga pag may mahali ka ngayon, may naghiribi sige batok garo naghiribi. May mga separation anxiety sinda. Tapos pag mabalik na sukag sa dire, nagsisarabat. Iyo. So because they also have that they have intelligent level of a 2-year-old child. Maski ang ikos, mga matalion baga mga ikos. maski ang ikos matalion, nang agaw kikakala. Tibayin mag-unas. Tibayin ng unas. So, sa tuya po sa Pilipinas, igwa kita digding igwa kitang tig-apod na animal welfare, Philippine laws for the welfare of animals. So, digdi po, protektado sa tuya ang mga protektado sa tuya ang mga hayop. May mga certain activities that are harmful to animals na daita pwedeng gibuhon. Otherwise, pwede kitang mapriso.
bako lang ini multa-multa, may kulong ini kasi may penalty of imprisonment na naka-attach digdi. So kaya nga po sa mga barangay sa iyan ang naging iyan ang naging topic ko ito kang sa masteral thesis ko about the katarungang pambarangay law, the implementation of katarungang pambarangay law, and saro duman sa nahiling kong na-amazement ako, na-excite, dakulo na nagbabaranggayan dahil sa ataman. So ataman ngayong ayam, nakabuhi, nakabalyo, tapos tigparalis kayo sa mga tinanom. Nahiling kang kagsadiri kang tinanom, binadulan so ayam, ginapo o kaya binago. So there is a corresponding consequences for doing harm to animals. So siguro ano ba usually ang mga domesticated animals na ara mo Domesticated animals araw po kang ayam, ikos, mga bayong. Orig, day ka pa man nakahiling na. Day pa man. So far wala pa, mga for food pa lang po. Ayun, may nag-request na Tagalog daw, sige mo, try natin na kasi ang mi talaga digdi, ang audience mi is for the Albay. Although live tayo sa live kita sa Facebook, kaya nakakaabot kita digdi. May mga listener kita all the way to Jordan, Singapore, igwa pa kitang Dubai. May mga nagchicharat digdi sa na nagdadarangog man sa tuya. So sige po, hindi nakakaintindi po ng dialect niya. Anyway, etong Presidential Decree 1602, ano man daw ka ng tigsasabi-tabi, Attorney Joyce? Anti-cruelty. Ang Presidential Decree number 1602, also known as the Anti-Cruelty Law, digdi po tig-identify kung anong mga acts na nakukonsider as considered as cruelty sa animals. Araw po kang Tagalog pala. Kagaya po ng beating, pagpukpok po ng animals, or torture or killing animals, as well as organizing animal fights. So mga dog fights. Yeah. Bawal po yan, ang mga dog fights. Ang alad lang na tigbubulang, manok. Manok, iyo po. Ang nangyayari mga underground dog fights using pit bulls, yan, bawal po yan. Illegal po yan ang mga pit bull, mga sa tigbuburo lang sa mga ibang breed kang ayam. Tapos ano pa ini? Paggamit po kay mga poison or dangerous drugs na sa pagdakop kan sarong animal, bawal din po yan. So halimbawa nganing madakop mo nga sa sarong ayam, mo hinudong, bawal po yan, bawal po. Cruelty na po siya. So, kung kita man sabi po sa mga batas, sa pagprotection ka mga hayop, kung madakop po kitang animals or i-slaughter, may kasing may mga pwedeng bunuon na animals na allowed kang law. Dapat humanely pa din. Wag nang bigyan ng unnecessary torture. So ayam or they pwedeng bunuon ng ayam. Bawal po yun magbuno kay ayam. Sa orig po, they pwedeng unnecessary torture po. Ang allowed lang po bunuon for human consumption, pork, four-legged animal, karabaw, baka, kabayungan, bawal ang kabayo. Ang kuneho. Kuneho, makahira ko ng kuneho. Pero kinakain po siya sa iba. Siya. Actually, pero ako hindi. May kasi ang kuneho kami may ataman kami kuneho. Ang best friend ko, sunyaon sa Bataan, ang produkto niya, nagpo-produce siya kay mga meat products. Iyan na kuneho. Ano ka ng English? Rabbit meat. Yeah. Makahira ko yan tapag tiglalas-lasan kay liog na Garo siya naghihibi, hilingon ka sa mata, nagaro siya naghibi, minsan makakonsensyahon. Pero masiraman ang masiraman po ang meat kang rabbit. But healthy daw yun compared sa pork. Kasi puros man lang sinda vegetable, dahon ang tigkakakan. Pero po ang ayam, sa mga mahilig magkarakan kang ayam, ang lang po, dahil kita magpadakop, bawal po yan, Ingat din, baka marabis ka mo. Tapos, dahil sigurado kung may rabies yan, ang rabies po, nagdudukot yan sa karne kang ayam.
So kaya it is highly discouraged, it is even considered illegal na magbuno kay ayam. Lalo ng ikos. Ang ikos dakulon niya ng mga microbes, mga germs na kaya nga so popular na ng ikos na tigigibong na siopaw. Oo. Ano man lang po ito, black propaganda po ito. Hindi para tumutubod naman. Iyo. Tapos, may batas pa ba kita di Attorney Amara? Ining Republic Act 10631, the Philippine Welfare Act of 2013. Ano man din yung batas na ini? Ang RA 10631, iyo po ni sa amendment kang original na batas manugod po sa Animal Welfare Act, also known as RA number 8485. An act to promote animal welfare in the Philippines, otherwise known as the Animal Welfare Act of 1998. Oo. So digdi sa batas na ni tig-require ang responsible man dapat ang owner. Opo. If you want to own a pet or to domesticate a pet, dapat responsable ka man. Opo. Dakulon pong responsibilities ang sarong pet owner at dakulon ding liabilities na saro-sara na tay ka baga may ligom ka mag-ataman. Ako di ako kan makarelate, di akong ataman na hayop. Okay po. So kitang mga owners day pwedeng sa punta lang atamanon ang ido kung cute pa panagdakulan na bako na cute tigpapabayaan na minsan. So ang mga ataman ta po pwede pong magdulot ki pinsala sa ibang tao. For example, nagparakalot siya sa garden kang ibang ibang ni kataning nindo naraot su roses niya or kung ano pa man na mga bugambilya tigparakaraga tigpara. So dapat i-make sure mo po dahil man po makaperwisyo sa ibang tao. According po sa Civil Code na ang mga alaga tang hayop mag-responsible kita kung nag-cause po siyang pinsala unless po may force majeure. Or ano po ba ang force majeure? So mga data man maiwasan kumbaga bako taman sala. Yeah. Yan po ang numero 1 pag ang ayam nindo nakakagat, may obligasyon ka mong ang kagsadiri kang ayam iyo ang masagot kang pang-iniksyon anti-rabies. Dahil man yung rabies ngayang ayam ko puro permi yan bako yan rason. Yeah. Data may risk. Data kita masiguro kung may rabies or daing. Kasi sabi po kang mga doktor dyan sa Siga, tapirmin ako na vaccine ng anti-rabies. Tapirang beses na ako nakagat. Maray manggirari, maski vaccinated so ayam na anti-rabies. Kung nakagat or nakalmot, magpa-vaccine manggirari. Ang rabies po, there's no turning back. Parang mahirap mo lang cure yata. It can lead to death. Yeah. Nakakatakot po yung rabies. And bako lang ayam, pati ikos. May rabies man ang ikos. Mas grabe po sa ikos kasi maski sa nakakaduman bag ang ikos. Ang ayam minsan nasa compound lang. Ano pang mga responsibility kang owner? Responsibility din po kang owner according sa Anti-Rabies Act of 2007, dapat po ipa-vaccine ta po ang satong mga atama na ayam asin ikos. Libre man ba yan? Tigtataw kang local government? Sa City Agricultural Office. Sa mga... Duman po nagpapavaccine si Daphne and yung alaga ko po. Thank you po, Doc Kim, sa free vaccination and sa local government unit kang Tabaco City. And kung siring man po, kung ang ayam mo po nakakagat, dapat po ipaobserbahan tulo su ayam. Kasi sabi daw po pag within 7 days nagadansu ayam, most likely may rabies da po. Iyo, nagagadan bagada pag maano ang rabies, iyan makatakot. Opo. And kung nakakagat, ikang mabayad sa hospital expenses. Pati boreal. Huwag naman sana umabot doon. Kasi iyan bagang tigapod na if the proximate cause kang injury or death kang sarong tao is dahil so alaga mo, obligasyon mo yan. So dahil man kami mapipriso kasi ang may kasalan so ayam. Opo. Dahil man pipriso ng ayam. Dahil pa man kita nyo na prison kang ayam kang mga ayam. Mabayad kidanyos. Tama po, sir. And of course, ang mga ataman ta dapat gakdan.
Oo. Di pagpara-parawa-rawa dyan sa tinampo, baka mamaya mabangga po yan. Or makakagat yan. Okay, ang usual baga ining sa mga nagmumotor, bigla na silang may matawid na ayam, nakadiskwido. Kasalan po yan, that is irresponsible, pag irresponsable yung kagsadiri. So that's the reason actually why the local government unit is given the authority na mag-inak yung mga ordinance na pwede nindang dakupon ang mga stray dogs, ang mga stray cats. At pag sobrang dami na bagang dogs, actually may law na ina-allow din yung city government na parang euthanasia. I-euthanize sila. Tigagadan po. Pag halimbawa dakulo ng ang usual kaya baga, pwede din nagdakupon i-impound. Tapos mahanap yan para ataman, huyan na responsible na garuma ma-adapt kang dog. Pero kung dahil na talaga dakulo na, tigtutugutan man may certain provisions of law na tigtutugutan na euthanasia yan gadanon. Pero baka man nagadanon na pukpukon so man giraray humane pa din ti-inectionan pagpakaturo ganyan hanggang diretso na. So iyo po ito ang mga basic responsibilities kan sarong pet owners. Dapat alagaan asin tauan na tamang istaran and pakaunon and give tawan po health care ang mga ataman ng mga cats and dogs. Aning para daw tao. Grabe makulugod kay ng boto. Meron po kasi akong nanganak na pusa. May tao daw kinuha yung kuting tapos tinapon. May kaparusan po ba yun, Attorney Tank? So ang lang po so you can there is actually din this is animal cruelty. And this is so ibabaga pag nakain ng kikos tisipa. Okay, ang tidugdug kimainit na tubig. Totoo. So these are all animal cruelty and these are punishable under the law. So kung halimbawa inagawan ka pag makakankanan sana pagbukasin mo kang isira mo nainutan ka kang ikos nadagit iyon na sa nabat saro na sa nagsira ang natatada na nang sira nainusan ka pa dahil man pagibo na isira ang ikos next time dahil na nga magparabarag-barag iyan ikos iyan kamo mag-adjust sa ikos kitang mag-adjust sa ikos pero so responsible ang man digdi gabos na danyos na na-encounter because kaining alaga ito nga let's say ito nga ning nang unas kang isira kang kapitbahay may obligasyon siya na i-reimburse or refund itong kapitbahay niya na nawarang isira. Sabi niyo ni pa mga dahil pa man nga nakagatan binalik so para nga dahil pa man nga kinagatan kang ikoson, ibalik ko na. Kaya pa, inito na sana. Initalan sa nga, magadan sa bakterya. Tapos, bagang o yan bagang, tig-alaw na bagang yun sa mall, sa mga ayam, sa mga pets na pwedeng darahon. So, sa SM. Sa SM. Actually, di talaga ako makarelate ka. Ika baga, nagdadara ka sa Ano ang tigahagad kang mga malls ka iyan? Sa malls po, kaya po, naka-leash, buda, may diaper. Yun man lang pong hagad nito. Wala man silang prohibition sa sizes kang pets. Pero, parang lang, cat or dog. Hindi pwede ang kalabaw, siguro, sa loob ng SM. So, cat or dog lang po. Hindi ko ma-imagine daron kang orig. Orig na ka-diaper. Pwede pa naman ang rabbit kasi maliit lang naman. Lagyan mo lang diaper. Makatapat ang rabbit. Dahil mo magakudan pag minuno yun. Nakalagay lang sa bag. May mga bag-bagang pang pet carrier. Mga pet carrier ng bag po. May naghahapot po mga tugang na kung pwede kasi may mga transport, bus, eroplano, tigbabawal linda na magdarakipet. So may nagrereklamo sa mga animal welfare advocates na dapat tawanan man kikarapatan ang na maiiba. So actually po, yung transport privilege yan. Yeah. That's not a matter of right. Kung gusto nindong iiba ang sendong mga pets sa pag-travel nindo, magdara ka mo kisa diring auto. Tayo na mga ining mga public utility vehicles, air, land, and sea, may right man sinda to determine
kung sisi ang pwedeng mag-transport or daig. And they have all the right to deny na magpasakay kay ano. May mga buses na nagtutugot. May mga bus, especially sa mga mga huyan na ordinary, nagtutugot sinda, magdara ka ki manok, magdara ka ki ayam, okay lang sa inda. Kaya lang nakakaperwisyo man kasi sa ibang mga pasahero. Kaya yan ang rason, because may right man sa ibang pasahero. Imagine nga sarong beses nga, maglunod ka sa eroplano, kataning mo, ayam. Pero may ibang airlines sa pinapayagan, pero not most of the time. Oo. Ano na yan, call na yan kang mga, kaining mga public transport, kung payagan. Kaya po, sa mga gustong mag-travel na kaibang sendang pet, i-check po muna nindo ang sakayan nindo kung nag-aalaw ba. Kung halimbawa, dahil nag-aalaw, basta na lang nindo iba, pwede yan i-confiscate. Okay, dahil ka na, patuloy yun. Okay? So, ining Department Agriculture Administrative Order number 40, Series of 2021, about ini sa mga slaughterhouse, mga slaughter, tapos sa pag-transport, anong niya ang tabi dyan, Attorney Amara? So, pagmas, ang slaughter, pag mabuno po, dapat po, meron po ikang required na facilities or equipment and trained personnel sa pag-operate po kaining slaughterhouse. Di po pwedeng basta-basta na lang kung sain bunoon ang mga ining orig, ining baka, may designated slaughterhouse. Tapos dapat malinig. May mga, minsan ang iba dyan, may mga meat inspector pa eh. Kaya po ini pinatupad para din ma-check kang government kung ang pag-slaughter kang mga animals ay humane pa din. Na hindi walang unnecessary torture sa mga pigs. Saka malinig. Opo. Malinig. May mga kaito na minsan ang pangdugdog suhal isa kali. So, kay puan man, kasi this will be for human consumption. Opo. As much as possible, yung gobyerno would want to regulate on how it will be processed. Na sa tabako, digding slaughterhouse. Not that I know. Hindi ko po digding kasi may meat section. Sa Malilipot, nagtutugdok naman ti slaughterhouse duman sa, I think it's sa Santa Cruz, para at least so mga paratinda ki karne, dadaran mo lang duman sa orig, duman mo na itatao na sa imo, inspected na. So day na pwede magbuno. Kaya kang ako tiguburo lang sa harong pag mapiesta. Kasi day pang slaughterhouse. Pero the moment nagkaigo ki slaughterhouse ang sarong LGU, igwa na sindang authority na mag-enact ng ordinance na dapat gabos na pagbuno kang kaining mga hayop sa slaughterhouse na. Pero kung dahil slaughterhouse, alang mag-inakak ordinance nga. Daran nga nindo sa slaughterhouse, ang apot, hainan. So, kaya ngunyan, dahil pa na-implement so klaseng ordinance ang ini. So, ini naman na Wildlife Conservation and Protection Act. So, mga bagay ini, mga endangered species. Ano man dayan na batas na yan? Relatable to the question, pwede ba ako mag-alaga ki Philippine Eagle? Yan. Pwede nga mag-agila o kaya pwede ako mag-alaga ki Tarsier. Ang sagot po dyan, pwede. Pero, kailangan mo sumunod sa provision under RA 9147, also known as Wildlife Resource Conservation and Protection Act. Para po makaataman ka po kay endangered species, dapat sundin mo po kung ano man po ang guidelines na nakasurat digde, as in magkuha po ka mong certificate of registration sa DENR. Maigpit pati pag-transport ka yan. Yeah. Pag nadakop ka, may daradara kang agila, falcon, maski nga ningunyan yata ining kwago, tigtitreat na as one of the endangered species. Pag nadakopan po kamukaan na dahil kabong necessary registration, i-confiscate yan, dadarahon yan sa, may mga man yan, conservation area, tapos igwa pa yan nakulong. Bako lang po yan multa. Opo. Kaya in case po makadakop ka mong endangered species, dapat i-report sa DENR. I-report yan. Patabang po kamo sa kapitan, kay po yan ma-report. Rumdum ko kayo ito, may suhuyan bagang mga net, suhuyan mga net na tiglalag sa kabaasan. May nadakop kayo ito, garo, siguro may tigbukod na kung ano man, nadakop sa net, suhuyan na garo,
ano ito, eagle owl. Eagle owl. So, ang ginibumika ito, dinarami sa Albay Wildlife and Conservation. Tinawanan kami kagaro VIP card and libre ka na. Anytime magdumang ka sa libre ng entrance. Yun yung kapalit ng pang-save pang-save ng kay itong So, pati nga ni ang sawa, I think sawa, cobra. Kaya sa mga mahilig pong magkarakan dyan pisawa. Katakot. Baka maano na kamo i-report sa barangay para ma-assist po kamo sa captain kasi ining mga endangered species the purpose of protecting these endangered species dito yun na sa nasinda na baka sa maabot na panahon mawara pa ini mahiling na lang kang mga akita kang mga makuapo sa libro na sana. Opo. Dahil na ninda mahiling sa actual. At saka, pag nababawasan tayo ng species sa Earth, naapektuhan pang ecosystem ta. Oo. Uning nga turning agum ko, endangered species. Dahil mga araman ngaya, kung ikos ngaya, ini. Okay. In a good way, ibig sabihin, one of a kind. One of a kind. Bira nga ining mako, Okay, yan. Pakamahalon. Pakamahalon lang. Atamano na maray. Oo, atamanon. So, ini pong Animal Welfare Act, bako lang ini sa mga land animals. The protection also include sea animals, even to fishes. Yes. May mga ano po kita, may mga fishes, bako gabus na fish, pwedeng kadakanon. Bako gabus na fishes, pwedeng dakupon. So, iko po kitang tig-apod na Fisheries Code of the Philippines. Ano tabi yan, Attorney Amara? Ang Fishery Codes of the Philippines, ini po ang batas na nagpoprotekta kang mga marine animals, lalo na po ang mga endangered sea turtles, dolphins, at whales. Okay? And, pagsasabi din po digdi sa batas na ini na bawal po dakupon ining mga sea turtles, dolphins, and whales, and other endangered marine animals, as in bawal gadanon or ipabakal. Ang sea turtles is pawikan. Opo. Kaya dapat kan tibalik talaga yan. Ang pagong freshwater turtle. Ang sea turtles, pawikan. Dolphin and whales. Sige, ano tayo? So kung may experience ako digdi sa San Lorenzo na naligaw yung sa Sorsogon po baga. Whale shark. Butanding. Butanding. The moment na may nahiling po kamong araw kayo ni, they nindo pagdulukon basta-basta, mag-report po kamo sa authority agad. Kasi they are protected animals under the fisheries codes. And it is also crucial na dapat updated kita sa gabos na animal welfare laws, especially related po sa marine animals. Makakatabang po ini para sa tuwing mga fisherman na in case may ma-encounter sindang rare fish Pokemon like if it's not something you usually catch na binibenta nyo, then don't disturb. Huyan po mga ang usuhon, actually, lately ko lang naaraman, huyan bagang sagapo, mga greenon, mga malangsahon na mga fishes. Oo. Mga nag-i-restar yan. May mga colorful sila. Colorful na Lately ko lang yan nalaman yan na ang purpose pala kayan, mga niyan bagan sa coral reef. Tiglilinigan nila ang mga coral reef, tanganing duman magburunay, duman So dakulao ng contribution ninda sa ecosystem, sa marine ecosystem. Kaya tigbabawal naman yan na dakupon. Yes. Nag-trending yan sa Facebook. Oo, bata, masira mo yun na magataon baga. Garo nag-count Kaito. Pero mo yan, bihira naman makakuha. So sagapo. Dati sa muya, sa malilipot, dakulan kaan. Oo. Nahiling mo na ako kaan dati sa tabako. Na-realize ko, nahiling ko sa Facebook na bawal pala yun dakulihin. Dakulaan pa lang ka ng tabang sa mga marine ecosystem na sindang kung sa mga itlogan kang sa mga bunayan kang mga sira, duman sa mga aki nagtatarago baga sa mga coral reefs, sindang nagme-maintain. Tagaruti karakanin yan ng mga garada ng mga coral reefs, tapos pag tamataruman ba ka ng ngipon, tapos pag minaluwas ka ng iyan ang mga fine sand. Sindang nagkikreate kang mga fine sand beach, iyan ang mga sagapo. Kaya nga, pag inubos iyan,
thank you na lang dahil nang kitang mga araw kay ning mga Boracay, mga ano, kasi sinda palan ang ano, so garo ano ninda, so fish class ang nag-ano kayan. So kaya po yan, nabasa ko sa Facebook man na yan nga, tigbabawal na palan iyan, nadakopon. Tigbabawal na yan na ibenta. Dapat, so nakadakop ka yan, may obligasyon na ibalik. Opo. Para mas dumakol. So, iyan po sa Fisheries Code. Sa Fisheries Code po, bawal magamit kay mga so mga paggamit, pag-capture, killing, on trading sa mga endangered marine animals. Ang dugong isikaw, bawal din yun, Hindi po ako nakahiling sikaw. Ako nakahiling na ako. Ang aram ko, seal. Nakikita ko lang sa internet. Sa actually, yun sa tabako, iba dyan, dugong. So, nagtatagoy, iyan ang napapagkamalanda ang sirena. Okay. Kasi ang ano niya, ang huya na buntot, garo sa shrimp. Tapos, pag nagluluwas ang pwede, nagtatagoy, kaya aguna mo, nagkakanta. Yan ang tigandang garo na pagkamalan na sirena. So, halimbawa po okay, animal lover kita. Animal lover ngayon, nahira kita sa sa mga hayop na ini. So, paano ang pag-report kang animal cruelty or abuse? Okay, matibay ka dyan. So far, wala pa man ako nare-report. Pero kung in case may na-encounter po kamong animal na naging subject kang sarong cruelty or abuse, magtipon po kamong impormasyon, picturean, i-record, ipa-blatter and everything. Ibidyoan nga ning may ebidensya. Mag-gather po kamong evidence. Sa masunod po, magrani po kamo sa authority. Okay? Pwedeng sa local police station. Opo. Or barangay. Pero pag involved po ang animal ay isarong endangered species, importante pong ma-notify ang DENR or ang Biodiversity Management Bureau. Sinda po kaya ang authorized na mag-capture kaiyan as in para madara siya sa ligtas na lugar, so endangered species. Mag-garo ka na conservation area, sinda. Apo. And pantulo po, magtao po kamong detalyadong ulat o detalyadong report kung ano talaga nangyari, paano po ba siya paano mo nasabi na igwa talagang cruelty na nangyari. Mas magayon na ma-i-explain mo na maayos, as in detalyado ang pasunod-sunod na nangyari. Nahali ko nga ayam nga kang kapitbahay mo, sinapuyong. Anong ginamit sa pagsapuyong? Sa nangyari? Anong oras? Dapat detalyado po iyan. Nahali ko nga ikos tinuok kang amo. Siguro kinopano natutod ng sira. Ang pang-apat po, kung habo mong madagit sa imo ang neighbor mo, pwede ka mag-report anonymously. Para maproteksyonan ka man, day kapag initan. Day kapag initan kang kapitbahay nindo. Opo. And lastly, after mo po mag-report, i-follow up mo po kung saan ka po nag-report, kung ano na nangyari sa status. Kung may movement ba, may progress ba sa report mo, pina-upload na ba so nag-cause kang cruelty sa sarong hayop. Araw po kayo yan. Iyo. So far, digdi sa tuyang locality, bihira man ako makahiling kay ning kaso. Actually, sa korte, haloy namin ako nagpa-practice. Wala pa akong na-encounter na nagkarasuhan dahil digdi sa Animal Welfare Act. Siguro, nasisettle lang sa level kang barangay, nagbabaryadan kidanyos, lalo na sa mga nagkakaragat baga kang ayam na sa mga nagpa-injection kay rabies, siguro abot lang sa damages. Kasi ang pets property siya. Considered as property. Alam mo nga, attorney, hinabas nga ayam. May nangyari niyan eh. Hinabas nga, parang ngayon nga sa may gate, naglalakaw, sarado man sa gate, tapos may kumino ang aya, bata ang aya, magayunon ito. Mahal pala ang ayam, ang mga sa mga breed. Ang Shih Tzu po, nasa 10,000. Grabe. Tapos, so Dalmatian nga, nagapot ako, so may mga burik-butik bag ito. Yung black and white. 25,000 ang My goodness. 25,000 ang sarong ido. Opo. Rare kasi sila. Oo. Tapos high maintenance pa. High maintenance. Tapos pag mainiton daan, aircon. Kay puwan mong aircon na. Oo.
Dapat may karne ang dog food ninda, day pwedeng pure dog food na garumasan ang tao na uyam man ang pag-uyong-uyong ang tigkakao ninda. Tapos ang ano nga ni kayanda kay ito ang sabi kaya ka nagkuha ki ayam ngay magbantay sa harong. Ngunyan day ka makaluwas kang harong ta day mabayaan ko ayam. Yun ang issue mo niyan. Mga mahalo ng mga breed kang ayam Opo. Pero passion din kaya iyan kang may mga breeders kaya na dedicated sila sa sarong klaseng breed like American Bully. Lahat ng dogs nila all American Bully pero iba-ibang klaseng may specifications pa yan, further specifications. Hindi ko nararama. Arap po kapag mahilig sa sa pets. Sa muya ang pakakanon man yan. Minsan nga hindi tanang ko ng 20 pesos. Anak mo dumana sa tindahan. Magbakal ka na sa nang sira. Ini po na Animal Welfare Act of 1998. Sabi po digdi sa Section 2. No person, association, partnership, corporation, cooperative, or any government agency, including slaughterhouses, shall establish, maintain, operate any pet shop. Pinagbabawal po ang pag-ibo ki pet shop, veterinary clinic, hospital, farm, for sale trading animal without for securing from the Bureau of Animal Industry a certificate of registration. So kung may may plano ka na, igwa ka ng commercial purpose, gusto mo nang mag-breed ki mga ayam, ang purpose mo is magbenta, kay puan mo na kayan ki permit from the Bureau of Animal Industry. Pero kung hobby mo man lang, dahil man kay puan, personal man sanan. Kaya po yung mga pet shop, digdi sa tabako, may pet shop, may... Madami po, may dalawang veterinary clinic and may isa po akong alam na pet shop dyan sa San Ramon. Ibig sabihin, nagdadakol naman ang mga pet owners dito sa Legazpi, Dakulon. Mataas na ang demand dito. Sa Legazpi, Dakulon Ang aram ko sa Legazpi, may demand naman magkaigo ki pet cemetery. Meron na po. Sa sa Daraga, sa farm plate. May cemetery na po dun sa for pets. Nahiling muna pala naan. Maray pasupet, may sabihin ng lubungan. So, digdi sa Section 4, it shall be the duty of any owner or operator of any land, water utility, transporting pet, wildlife to provide all cases adequate clean sanitary facilities for the welfare of the animal. While in transit for more than 12 hours or whenever necessary. Pag nagta-transport daw po kita ki animal, halimbawa, nahiling ta po baga ining mga baka or i-deliver kung saan, dahil porket bubunuon na yan, kumbaga basta-basta na lang ang pag-transport. Dapat may man girare, may proper ventilation, may tapos may permit ang pag-transport. Kaya ito, matindihon kang pandemic time, talagang mahirap makalabas na. Tapos may time pa ba kayo sa Asian, ASF? So, Asian Swine Flu. Oh, yes. Talagang magpiton ka ito. Tapos, nagmahalon ka ito sa mga orig. Ginaradan baga ka ito sa mga orig. Pag may mga, maski pimples, nakainin ka ng orig na may pimples. Hindi, basta may mga butog-butog sa lawas or talagang, eradicate na ninda. Yun na, kalayo. Tigagadan ito baga, sugaro, incinerate. Incinerate. Iyan po na mga hayop, we are still subject to the police power of the state. Once na ang pet mo, ang sarong hayop is considered a threat, pwede po yan kuahon sa imo. Pwede po yan gadanon. Pwede po yan na i-dispose. So halimbawa, nangyari kang Asian Swine Flu, that is in the exercise of police power of the state na to promote public health, tigaradan baga ito, maski kag sadiri ka, maski habo mo, dahil kang maginibo. Halimbawa, ini pong mga stray dogs, stray dogs, ini sa mga dahil nagkagarakudan, siging durudarlagan, pwede ang dakopon, pwede ang i-impound. Kasi baka makakagat, baka makadiskwedo, importante man giraray ang tawo kaysa sa pets. Yes. Sa hierarchy of rights, puro perminainot ang tawo. So, uning
killing of animals, Section 6, makibasa daw tabi, Attorney Amara, Okay yan, po. Section 6. Sabi po sa Section 6, it shall be unlawful for any person to torture any animal or to neglect to provide adequate care, sustenance, or shelter, or maltreat any animal or to subject any dog or horse to dog fights or horse fights, kill or cause or procure to be tortured, or deprive of adequate care, sustenance, shelter, or maltreat the use of the same in research or experiments not expressly authorized by the Committee on Animal Welfare. So, kung ma-research ka mo tungkol sa animal, magpa-authorize ko na, halimbawa nga, hihiwaon nga so huyan na ida-dissect so ikos, ida-dissect nga so ayam, kay puan kan ki, authorization by the Committee on Animal Welfare. Opo. At bawal po ang unnecessary torture to any animals, and dapat bigyan po ng tamang pag-aalaga yung inyong mga alaga. Yun na, the killing of any other animal other than cattle, pigs. So, ang cattle, pigs, so mga domesticated. Goats, ang goats talagang tig-alaw na for human consumption. Sheep, poultry, rabbits, carabao, horses, deer, and crocodile. Ang crocodile ngayon tigtutugutan ng katayin. Nakakakana ako kayo ng sisig. Oh! Nakakakana ako. Pero sabi daw lasang chicken. Hindi ko manalasahan. Pinalong ko tulo. Dire-diretso halon pala. Okay. So, ito pong bawal po ang pagpatay ng hayop except doon po sa mga binanggit nyo po. Yung baka, baboy, kambing, tupa, manok, koneho, kalabaw, at kabayo. Bawal, pwede po pala sir ang kabayo. Pwede pala ng kabayo, katayin, Opo. pero hubugaraw mo kung magkakan. Parang nakakaawa naman. Pero may mga exemptions po na pwede po mag-slaughter. Gagaya ng religious rituals. Garo tig-offer nga, tig-tuod. Tig-alay sa sheep. Tig-alay nga. And kung ang sarong animal po, infected ki sarong communicable disease, like ang sarong dog, may may hilang siyang nakakaulakit sa iba, pati sa tao na nakakaulakit. Pwede po siyang halimbawa, so ayam nga may TB. May TB, ayo po. And kung ang sarong ayam or alaga po nindo may terminal disease, may cancer, okay? And although di pa man siya, naghihingagdan na siya, pero di pa man siya nagagadan, pero grabe na ang suffering niya, pwede siyang i-euthanize. Pwede ng tabangan na. Tabangan na. Mercy killing. Mercy okay? killing. Or, pwede pong magadan po itong mga pinagbabawal kung sa paggadan ka ito, it will prevent imminent danger to the life and limb of a human being. May naramdaman ako kaini na ayam, may naramdaman ko ito kang aki kami, may buang ayam, nagparaan, tapos may nakagat siyang kapo-ayam. Tapos, itong nakagat niyang kapo-ayam, garo naman na bua. Rabies na yun. Na siguro makaskason sa pag-ano kang rabies. So, kay puwan, ginadana lang itong ayam kaysa makakagat pa. For the protection, kasi masabi mo nga sir kanina, mas mataas pa rin yung rights ng mga tao kaysa sa mga hayop. And, pwede din po patayin ng isang hayop kung authorized siya for research. May certificate from the Committee of Animal Welfare. Yes. And any other situations na medyo analogous or equivalent dun sa una kong mga binanggit po na exempting circumstances. Tapos kung dakulo naman, halimbawa ng rabbit, kung dakulo naman na rabbit, tigtutugutan naman yan na bawasan. So kung dakulo ng mga population, kung dakulo ng population, kasi pag dakulo naman kaya, nakaka-affect naman yan sa balance of ecosystem. Yes. It shall be the duty of every person to protect the natural habitat of the wildlife. Kaya po nagkakaigo kita ki mga declaration na may lugar na tigde-declare siya as wildlife conservation area. Dahil ka dyan pwede magputol ki kahoy, ang iba nga ni dahil tigpapalaugan ki tawo. So limited lang ang pwedeng this is ini pong mga action na ini kang gobyerno to preserve the wildlife is perfectly valid and
in accordance with the law. Nasa constitution po natin siya. Any person who violate this provision, ito, pwede kang mapriso ng 6 na bulan hanggang 2 taon. Ayan po Tapos, mabayad pa kamo kimulta. So, pwedeng pabayadan lang kamo kimulta, pwedeng ikulong, tapos, pwedeng kulong sabay multa. Madali yun, maalas 12 na. Basta tayo ng mga ining mga comment digdi sa tuyang digdi sa tuyang Facebook Live. Sana Tagalog pong salita nyo. Yan po sabi nga ni ang hirap kasi mag-Tagalog. Sabi ni Ma'am Mila, good afternoon, attorney. It's nice you are back now again together with Attorney Joyce. God bless Tabi. It's a very interesting program. Sabi ni Ma'am Bell, good morning po. Ano pong parusa dun sa taong pumapatay ng pusa? Ipangadyo po ninyo ang kaluluwa niya may ligtas Hindi po, as we discuss po, that is already animal cruelty. Good morning po, sabi ni Cherry Carborha, kay Mercy Buen, good morning po Attorney Randy and Attorney Joyce. Maganda, morning po sa inyong duwa, watching from San Antonio, Tabaco City, hali kay Sir Samuel Bansuela. Kay Eugene Bio, good morning Attorney Randy at Attorney Joyce, naka-live me sa FB, Attorney, pwede ba hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Haluin na po yan na attempt panon pa yan kang mga Espanyol gusto nang humiwalay ang ang Mindanao sa Pilipinas, and 300 years after day paman. Bako araw ka ng pero kung ihiwalay ang nabubulok sa di nabubulok, pwede. Sabi ni Jumel Mongalos, good morning po sa inyong duwa, magayunon tabi ang programa ninyo tabi. Salamat. Good morning Attorney Blanche and Attorney Amara from Lisa Marie. Estudyante mo yan, sir. Sa UST Legazpi. Ang hapot ni Renz Lomo, natatapig ang tuluntan mag-ataman k indigenous species basta may permit. Kasi po may mga proper man dyan. Basta kumbaga may mga requirements na ang pinaka-importante kasi digdi mapangalagaan. Yes. And kung qualified naman yung mag-aalaga, meron siyang required facilities and experience para sa pag-ataman kay ng endangered species. May mga minsan kasi, halimbawa nga digdi sa Albay, dahil naman kitang protected area na dakulaon na pwedeng magbuhi ka digdi ki Philippine Eagle. Ralastikohon lamang kaya mas safe pa siya sa mga conservation area, sa mga hundyan sa mga wildlife Sisay po nagmo-monitor kayo na bawal dakupon ang marine life sa grupong Bantay Dagat, Coast Guard, Maritime, daiman nakamonitor lalo na sa mga liblib na lugar na parasira, dakul man gira nagdadakop na pawikan o pating. Iyan po ang challenges sa Pilipinas, halabaon ang satuyang coastline. Igwa po kitang mga Bantay Dagat, igwa kitang Coast Guard, igwa kitang Navy, dakulong kita. Kaya lang, ining mga ang makukover lang nindang area limited sa kadakulaan kang kang coastline. Kaya iyan ang kaya nga man ko sa mga barangay na magkaigwaman ang barangay, mag-organize man especially on those coastal area na magtabang. Ang pawikan kaya mahalon da pag tigpapabakal. Sabi ni Ma'am ni Adelbas Mayor, good morning po sa inyong duwa. Salamat po. Kay Ian Bortamonte Boneo, good morning po sa inyong duwa, Attorney Blanche and Attorney Joyce. Good morning, Malilipot. Si Jimmy Angol-an. Hello po, paano kung fake account po? Ay, inda ko tayo. Hindi ko marang kung nag-fake. Pag nag-report ka kay animal abuse, sisi ang magiging respondents. Pag anonymous bang report, mausad ang kaso, baad kay puwan pa dyan, nag-report, ipa-upload. Allowed po ang mag-anonymous so magduman lang kamo sa tamang tao saro pa ni sa parang kaipuan na seminar sa mga barangay kung paano mag-responde kay ni kasi bibihira ang nagre-report kay ni tapos ang usual na kay ni tipa apudan so nagreklamo kaya minsan natatakot baka nga balikan kang kataning mi dahil nasa na ma-report. Usually iwalat lang po sa number ka nag-report para magtaga-call na lang si barangay captain pag may kahaputan. May problema si Ma'am Vani. Hello po, paano kung fake account po tapos fake account kada ko na in-scam sa kwarta tapos tig-send na Gcash, iyon po si nagagamit kang fake account. Sa masunod siguro pag i-discuss ta ining about sa mga fake account na as in sa mga online scam. Yes. Tagaro dakulo na nabiktima na kaini. Good morning po, attorney. Baka po pwede man maging topic ang Clean Air Act po digdi sa lugar may
mahiligon magsululok ng basura, kadalasan po may mga atake sa hika. Iyo po, bawal po sa Clean Air Act. May mga activities na tigbabawal sa Clean Air Act. Anong tapo? Siguro sa thank you for the suggestion. Good morning po sa inyong duwa, Attorney Blanche, Attorney Joyce. Nagdadawag program legal na. Pabati kang tugang ko. Birthday sa aga o happy birthday. Hali kay sa tugang ni Christian Abrera. Si Maricel Bardilosa niyan gid ini may klase gid ini sa SJCC. Pa-shout out attorney, sabi ni hali ni Maricel. Inyang matibayin magkarate sa SJCC. Morning po, apot ko lang po kung paano grabe ang perwisyo kang ikos kang kataning ko. Sige po, udo sa may pinto me, pati sa tricycle nag-udo, and pati sa sapin po kang tukol kang tricycle, tigrulo po, dakol na nadiskwidong masitas. Ano po pwedeng gibuhon? Pero yan pang pwedeng ipabarangay. Picturean po nindo sa mga, tapos ikos, tapos, karon nindo sukataning, dapat responsible ownership. Kung ano man na damage niya, pabayadon mo duman sa katan, may kagsadiri kang ikos. Okay, ako ngalimba may palitin laganin ng diaper sa ikos nga ning masupog sukag sa diri. Maribeth Oliva, alas 12 na. Magayang topic nindo patungkol sa Attorney Rand, Attorney Joyce. Shout out kami sa Hunok. Ang iba maoriyon pigsi patas tigdudugdug na mainit na tubig. Kaya man po. So, may rakon man ini si si Kalyeha Johnny. Sana po mga buwing ayam haraliw naman maisog na gatuga. Ako po kayo ito, porpay minabubukod kayo ng mga ayam. Good morning po Sir Attorney, hali kay Perla Bendal. Digdingan isa barangawon, paingurag balag-balag ng mga ayam, pera pa kang sa mga nakakadena, igpapaati kang kagtag sa diri sa tenang burubanggi. Pwede po kamo magreklamo sa sa barangay. Kung may action sa barangay, pwede nyo pong i-elevate yan sa local government unit, sa city. And may penalty po yan na pag nakagakod ang ayam, siging barag-barag. Ang hayop dali ni ka ng Diyos para alagaan ng tao, hindi parang pagmalupitan. Tama naman. Yes. Gabos man, may buhay man bagaan. Opo. Anything that is given life by God is given the opportunity to live. So, inabot na naman po kita kang oras ki pamamaram, alas 12:01 na kang hapon. So, salamat po sa pagdangog sa mga live viewers sa Facebook, sa nagdadawag po sa Tuya sa radyo. Salamat po sa inyong padagos na pagsuporta digdi sa programang Legal Sana. Bago magtaas itong programa, bationg ko nagdadawag ngunyan sa pamangkin ko, si Maria Faye. Siya sa ang bationg ko ngunyan, makakana ito. Happy lunchtime, Maria Faye. Okay, so siguro po, digdi na lang sa mong programa. Again, sa programa pong Legal Sana, sana dakol po naman kitang naukudan ngunyo na aldaw na ini. So, ini po si Attorney Randy Blanza. And ako din po si Attorney Joyce Amara Bosados. Before I forget, may libreng castration sa City Agricultural Office, Cantabaco City every Friday. Ang castration, so ayam, lalaki. Lalaking ayam, tigahalian kikapas. Libre po. Sige po. So, good evening. Salamat po sa indong pag-antabay, asin maray na aldaw. Ang Diyos lamang ang siyang saksi at siyang